Meron pong 6 ang mauna daw pong kakasuhan na may kinalaman sa flood control scam. Yan ang maganda-gandang balita. Di ba naghahanap tayo? Kung kailan magpapail ng kaso? Eto na po. Inamin po ni Ombudsman Boying Remulla na nasa kanya ng opisina yung mga folder or dokumento. Kaya nga kanyang sinabi, 6 kaagad ang unang kakasuhan base sa mga testimonya ng mga district engineer kung sino-sino ang dapat na managot. Hindi po binanggit kung sino dahil ayaw niyang pangunahan. Gusto niya, ilalabas niya itong tunay na mga pangalan pag na-file na ang kaso sa Sandigan Bayan. Ang maganda nito, sinasabi ni Ombudsman, nasa folder, ang mga folder, ang mga dokumento, nasa kanyang opisina na. For approval na. Ibig sabihin, nagawa na lahat ang dokumento. Kasi ang pagpapile po ng kaso hindi ganun kadali. At saka yung mga dokumento, talagang maraming sinisiguradong dokumento. Kaya nga, tinatawag niya case build-up. Maraming pagdadaan ng tao. Tapos pag dumating sa kanya, final, at yung kanyang approval, yun ang dadalhin sa Sandigan Bayan. Sino kaya itong 6 na ito? Meron akong idea pero ayaw kong pangunahan. Alam ko po yung trabaho nila. At alam ko rin trabaho ko. Tayo bilang mamamahayag, huwag natin pangunahan ng mga otoridad. Hindi ako katulad ng ibang nagbibigay ng pangalan, tapos hindi naman pala, mahirap yun. Kasi ito hindi biro. Mabibigat na kaso ito, korupsyon at pwedeng korupsyon, anti-graft at saka plunder. Mabibigat na kaso yan. Kaya ayaw kong pangunahan. Kung sino yung mga 6 na unang kakasuhan ng gobyerno dahil sa flood control infrastructure scam na napaka-kontrobersyal at nakasira sa imahe ng bansa at mga Pilipino sa isyu ng korupsyon. Kung sino-sino sabi. So tulungan natin, ipagdasal na rin natin na mapabilis ng Ombudsman, ng DOJ at ng ICI ang evaluation sa lahat ng dokumentong nasa kanila na. Kasi katulad po ng Ombudsman, pag nasa kanila na po yan, dokumento na lahat yan ipapay na lang. Pag nakita nilang sapat ang ebidensya. Doon po sa ICI at saka National Prosecutor Service, dyan po ay may mga hearing pa, may mga interview pa. Sa Ombudsman po walang interview. Kung ano yung dokumento at ebidensya, yun ang kailang pagbabasihan. Pinali na yun. Sila ang pinakahuling panggagalingan ng dokumento bago dalhin sa korte, yan ay sa Sandigan Bayan. Kaya iba ho ang trabaho ng Ombudsman kaysa ICI at saka National Prosecutor Service under ng DOJ. Pag ang inyong problema ay nasa DOJ pa, may pag-asa pa kayo ma-dismiss yun. Pagka ho nasa ICC pa, may pag-asa pa rin kayo may pagtanggol ng inyong sarili. Pero pag nasa Ombudsman na, delikado yan. Sa korte na kayo makikita. Kasi after Ombudsman, Sandigan Bayan, korte na yon. At ang plunder at anti-corruption law, non-bailable offense yan, pag malalaking volume ng pera, ay bilyon-bilyon ito. So, kulong talaga kayo. Okay? Hindi ito pananako. Okay? Isa pang magandang balita, may mga na-recover na pong pera. May mga na-hold na ring ng pera at mga property at mga kotse katulad sa Diskaya. Pero tuloy-tuloy po. Whole of government's approach ang galaw. Lahat ng ahensya ng gobyerno pinagalaw ni Pangulong Marcos. DOJ, DPWH, Ombudsman, ICI at iba pang mga ang AMLA, Anti-Money Laundering Council o law na pinapairal at Bangko Sentral ng Pilipinas. Pagka po whole of government approach, wala kayong pwedeng itago dyan. Kasi direkta mula sa Office of the President, Chief Executive ang direktiba. Kaya walang magagawa itong mga ahensya ng gobyerno ito kung hindi sumunod para mapanagot. Ganyang kaseryoso si Pangulong Marcos sa isyong ito. Kaya binabanatan ng mga Duterte supporters at sinasabing hindi seryoso kasi hindi nila alam. Nasanay sila doon sa pagmumura-mura ni Duterte
nasanay sa mga brutal na pananalita ni Duterte. Hindi ganon si Pangulong Marcos Jr. kasi professional, mataas ang level, hindi nagagalit ng harapan, basta ang pinapairal niya batas sa magitan ng kanyang mga utos. Yun ang malaking pagkakaiba. May due process, may rule of law, pero mananagot ang dapat managot. Walang matutukang, walang malalabag ang karapatang pantao. Sa korte kayo magkikita at ang korte at batas ang magbibigay ng parusa. Yan ang napakagandang sitwasyon. Gusto yan ng international community. Gusto yan ng matitinong Pilipino. Gusto yan ng business community. Ayaw ng mga matitinong negosyante at ng foreign investor at ng mga counterpart natin sa abroad ang paglabag sa karapatang pantao. At yan hindi po gagawin ng ating kasalukuyang gobyerno. Hindi po ako spokesman ng gobyerno, alam ko lang yung ginagawa, kaya ko sinasabi, inuulit ko sa inyo. Voluntary tayo nagpapaliwanag kung ano ang ginagawa ng gobyerno. Kasi Pilipino ako at may panindigan, nagmamalasakit tayo. Hindi tayo katulad ng iba na pinagtatanggol ay ang lumalabag sa batas. Pinagtatanggol ang abusado sa kapangyarihan. Tayo hindi. Kung meron kayong problema kay Pangulong Marcos, mayroong proseso. Ano yun? Impeachment. Mag-file kayo ng impeachment kung kayo mayroong problema. Kasi lang naman ho ang pwedeng gawin. Hindi pwedeng kasuhan ang nakaupong Pangulo. Kung may problema kayo kay Pangulong Marcos, di impeachment. Kung walang mangyari dyan, di mag-file kayo ng kaso after ng kanyang term sa 2028. Ganun lang yun. Di ba? Huwag niyong madaliin sa inyong sariling pananaw, baluktot na paniniwala. Gusto niyo ipalitan, tapos ang ipapalit niyo ay may bahid din ng korupsyon. Si Sara Duterte. Anong klase naman? Ano namang mukha meron tayo sa international community? Gusto niyong palitan yung nagpa-imbestiga sa korupsyon, tapos ang gusto niyong ipalit, yung under investigation, sa graft in corruption. Dahil si Sara Duterte, unfinished business, ang confidential at intelligence fund. Baka akala niyo tapos na. Betrayal of public trust ang kanyang kinakaharap na impeachment. Hindi malinis si Sara Duterte dahil meron siyang dapat ipaliwanag. Kaya hindi kayo sinusuportahan ng matitinong Pilipino na ipalit si Sara kay Pangulong Marcos. Eh bakit mo naman papalitan yung nagpapaimbestiga sa korupsyon at tapos ang ipapalit mo yung may problema sa korupsyon? Hindi ko siya sinabing guilty. Sinabi ko may problema kasi may complainant, peoples of the Philippines, ang complainant dyan sa against Sara Duterte. Maging plunder pa yan eh. Abangan na inyo, nasa ombudsman na yan. Kung walang nangyari sa impeachment, baka sa ombudsman may mangyayari. Pag plunder yan, non-bailable offense, walang pansamantalang paglaya. Real talk lang tayo. Yung hindi nakakaintindi, Duterte supporters yun. Yung hindi nakakaintindi, baluktot ang kaalaman nun. Huwag na natin patulan.